Magandang gabi mga tagapakinig. Ako si Mystery Maven at ngayong gabi, hatid ko sa inyo ang isang kwento ng takot, misteryo. At isang teleponong matagal nang dapat tahimik. Ngunit muling tumawag mula sa apartment siyam. Bago lumipat si Carlo sa apartment siyam, sinabi ng caretaker na matagal nang walang gustong umupa roon. Tahimik, malinis, pero may kakaibang presensya. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit, tumunog ang lumang telepono sa mesa. Walang linya iyon at ayon sa caretaker, matagal nang patay ang linya. Kinuha ni Carlo ang telepono at dahan-dahang sinagot. Hello, tahimik na bati niya. Sa kabilang linya, may narinig siyang mahinang paghinga tapos isang bulong. Bakit ka nandyan? Napatigil siya, napatingin sa paligid. Paglingon niya sa pinto, bahagyang nakabukas ito, kahit isinara niya kanina. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker kung may iba pa bang susi ang apartment. Mumiti lang ito at sabi wala na. Ikaw lang ang nakatira dyan ngayon. Pero gabi-gabi, tumutunog pa rin ang telepono sa eksaktong alas 12. Minsan, puro boses ng babae ang naririnig niya, umiiyak, paulit-ulit, tulungan mo ako. Isang gabi, nagpasya siyang hanapin ang pinanggagalingan ng tawag. Sinundan niya ang tunog hanggang sa likod ng aparador. Doon niya nakita ang luma at kalawangin na kable ng telepono, nakakabit pa rin sa dingding. Inilan niya ito at sa kabilang dulo may maliit na butas. Natila may nakasilip na mata. Kinabukasan, nagsimula na siyang mag-impake. Pero bago siya makaalis, muling tumunog ang telepono. Nanginginig na sinagot niya ito at sa huling pagkakataon, narinig niya ang boses ng babae. Salamat, nakalabas na ako. Paglingon ni Carlo, bukas ang pinto at may basang yapak papalayo sa labas ng apartment siyam. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-follow ang Voice of Mystery Files para sa iba pang nakakakilabot na kwento ng dilim. Dito sa Boses ng Hiwaga, ako si Mystery Maven. Hanggang sa susunod na gabi ng misteryo.